Pinag-aaralan na ng Pilipinas na maghain ng reklamo at pagbayarin ng danyos ang China kasunod ng pagbangga ng barko nito sa resupply vessel ng Pilipinas. Saksi, si Joseph Morong. Sa bawat panghaharas ng China sa mga barko natin sa West Philippine Sea diplomatic protest, ang kadalasan tugon ng gobyerno. Ganitong huling insidente kung saan binangga na ang resupply vessel ng Pilipinas. Pinag-aaralan ng ating gobyerno na maghain ng reklamo kaugnay niyan at humingi ng danyo sa pinsalang tinamo ng resupply ship at barko ng Philippine Coast Guard. Clearly, the Chinese side did this with clear intent to prevent and block our ships, which led to a collision. As a signatory state to collision regulation, they have to behave properly. As a Coast Guard, they're also expected to follow and adhere to the rules. Kabilang sa posibleng paglabag ng China sa Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea o COLREG na inililista ng Pilipinas ang hindi pag-iwas sa banggaan at panghaharang. Pero ang Chinese Foreign Ministry iginit na nakabatay sa batas ang pagharang nila sa construction materials na dadalhin ng Pilipinas sa warship nito sa Ayungin. Pilipinas din daw dapat ang tumigil sa mga mapanghamon nitong aksyon. Hindi malinaw kung anong tinutukoy nitong batas pero sabi ng PCG, our own narrative has always been supported with compelling images and unedited videos. Hindi naman nagbigay ng pahayag kaugnay ng insidente si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Silian nang dumalo siya sa Philippine-China Cultural Festival ngayong araw. Pero binigyan diin niya sa kanyang talumpati ang kahalagahan ng kooperasyon ng iba't ibang bansa kabilang ang Pilipinas sa gitna ng uncertainty sa mundo. 5 araw ang ibinigay ni Pangulong Bongbong Marcos sa PCG para imbestigahan ang pagbangga ng mga barko ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Bukod sa investigasyon na ginagawa ng Philippine Coast Guard, ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, iniipon na ng Pilipinas ang lahat ng mga pinagagawa ng China simula pa noong 2016 nang manalo tayo sa arbitral court. Kung noon mahigit 1 taong pinaghandaan ng kaso katuwang ng isang US law firm, ngayon Office of the Solicitor General lamang ang nag-aasikaso ng mga legal na aksyon pero may tinitingnan ding non-legal options. Gumagalaw naman daw ito bagamat matatagalan pa. At kasunod ng mapanganib na pagmamaniobra ng mga barko ng China dumagdag sa Amerika, ang iba pang nagpahayag ng suporta sa Pilipinas tulad ng France, South Korea at Japan. Kaya maasa ang Pilipinas na mangingimi na ang China sa susunod na mga resupply mission. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kaibigan, samahan niyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.